Dahil sa mga kwentong inilahad ng pangkat ni Nuli, halos mag-iyaka naman ang mga kasama nila dahil sa matinding lungkot na kanilang nadarama. Hindi kasi nila inaasahan na ganon ang kahinatnan ng kanilang misyon sa mundo ng mga engkanto. Dahil si Guyo ang mas napapalapit ng husto kay Manong Duming, ito ang mas nalungkot sa kwento ng kanilang pinuno. Kaya palang nag-aalangan kayong sumagot sa mga katanungan ko. Kasi yan pala ang totoong nangyari kay Ermitanyong Duming. Pero sana buhay pa ang Ermitanyo. Mas magiging masaya sana ang ating samahan kung naririto siya. Wika ni Guyo habang humihikbi-hikbi na. Dahil sa nararamdaman nilang lungkot, nilapitan ito ni Mang Carpio at hinawakan ang ulo. Ganyan talaga ang buhay, iyo. Minsan may masaya, minsan meron ding masakit. Hindi ka kaagad makaahon sa sakit kung hindi mo tatanggapin ang totoo. Pero huwag kang mag-alala. Malaki ang posibilidad na buhay pa si Ermitanyong Duming. Naramdaman pa rin namin ang presensya niya. Wika ni Mang Carpio. Habang patuloy silang nagkwentuhan, ramdam na ramdam nila ang paging tahimik nitong si Guyo. Halos hindi na kasi ito nagsasalita. Itagay na lang natin ang lahat na kalungkutan nating nadarama. Hanggat hindi pa nagparamdam sa atin ang mga kaibigang engkanto ng Ermitanyo, malaki ang posibilidad na buhay pa nga ito. Pero sana nga buhay pa talaga siya. Sabat naman ni Tonyo habang hawak-hawak ang baso. Sa ngayon, yan na lang muna ang panghawakan nating pag-asa. Tama ka, Tonyo. Hindi pa nga nagpakita sa atin ang mga kaibigan nito. Gusto ko sana bukas na bukas din akyatin natin ang bundok ng Lagtok para sana kausapin yung mga kaibigan ni Manong Duming. At sana din pahintulutan tayo ng mga nilalang na yon na sila ay ating makausap. Pero magpalipas muna tayo ng isang araw dahil hindi pa gaano nakabawi sa pagod at bugbog ang ating mga katawan. Wika naman ni Nuli sa mga kasama niya. Habang hawak-hawak ni Nuli ang baso ng tuba, nakatingin naman siya sa kalangitan. Binabasa niya ang pagkakahiliran nito na para bang may alam siya pagdating doon. Huwag kang mag-alala, iyo. Ituturo ko din sa iyo kung paano basahin ang pagkakasalansan ng mga bituin. Sa pamamagitan ng mga ito, dito mo malalaman ang tabo ng hinaharap. Kailan Manong Duming? Ngayon na ba? Hindi pa sa ngayon, iyo. May tamang panahon akong sinusunod. Nang maalala ni Nuli ang mga alaalang pinag-usapan nila ni Manong Duming, hindi niya napapansing tumulo na pala ang kanyang mga luha sa dalawang mga mata niya. Habang nakatitig sa mga bituin, mas lalong dumaig ang kanyang emosyon. Dala na rin ng iniinom nilang tuba. Huwag kang mag-alala, Manong. Hahanapin kita kahit buhay ka man o patay na. Hindi kami mapapanatag hanggat hindi ka pa bumabalik. Wika niya na siyang nasilayan ng mismo ng mga kasama niya. Nang mapansin ni Manong Carpio na halos mangyak-iyak na siya,
bigla niyang ibinaling sa ibang kwentuhan ang kanilang paksa na siyang sinabayan naman ni Danilo. Paring Guyo, ngayong buwan na ito, lumalaban pa ba kayo sa mga sabo? Tanong ni Danilo kay Guyo na halos mananahimik na. Nang marinig ito ni Guyo, tumitig naman ito kay Danilo at sumagot ng, "Nitong nakaraan par, lumalaban kami sa Tigbakay. 3 ang inahanda namin doon eh. 2 ang panalo at 1 ang talo. Hindi kasi basta-basta ang mga dayo ngayon eh. Ayon kay Manong Luisito, may mga kargang mutya at agimat ang mga yon. Halos namimilit nga ang mga yon eh. Makalaban lang." Nang marinig ni Mang Carpio ang unang paksa ng mga ito, doon na lumuwag-luwag ang kanyang isipan. Dahil pansamantala nilang makalimutan si Manong Duming. Ganun ba? Hindi talaga yan mawawala sa lugar na ito. Pero matanong kita, magmula ba nung ilang taon kami sa misyon, bumisita pa ba sila Kaumar dito? Tanong pabalik ni Danilo. Dahil sa tanong na yon, napalingon si Nuli sa kanila. Hindi na, Danilo. Nung huli kasi nitong imbita sa atin, hindi tayo nakasipot ni Nuli. Dahil nagkataong may lakad kayo nun eh. Sagot naman ni Guyo. Hindi kaya nagtatampo na sa atin ang kaibigan kong yon? Sa makalawang araw, ito kasi ang araw at buwan nung inimbita tayo at hindi tayo nakapunta. Pwesta na naman sa kanila. Wika ni Nuli. Yan na nga ba? Hindi natin napapansin na halos mag-1 taon na rin pala. Ibig mong sabihin, Kanuli, 2 taon tayong hindi nakapunta roon? Sabat naman ni Danilo. Anong balak mo, Kanuli? Bukas din kasi magkakaroon ng pasabong sa kabilang baryo. Dahil dispiras ng kapistahan. Muling sagot ni Guyo. Yun ba yung lugar na kung saan may nagkakasubukan ng mga agimat sa pamamagitan ng apoy? At isa si Manong Duming ang nakapasa sa subukang yon. Wika naman ni Lando na siyang ikinagulat ng kanilang pangkat. Kasabay ng pagkaubos ng kanilang inumin ay ang paglalim din ng gabi. Kaya naman, napagpasyahan nilang matulog upang makapagpahinga na ng maaga ang kanilang mga katawan. At para mapag-isipan nila ng maayos ang kanilang mga plano kinabukasan. Doon na natulog sila Tonyo at ng 3 nitong kasama dahil halos lasing na ang mga ito. Tabi-tabi lang silang natulog noon na para bang isa silang tunay na kapamilya at kadugo. Pagsapit ng umaga, halos mahuli ng gising si Nuli. Pagbangon niya, nasipat niyang nagkakape ang mga ito sa bakuran nila. Agad naman siyang lumapit sa mga ito upang makahigop na rin ng mainit na kape. Habang nagkakape sila, napag-usapan nila Nuli ang magaganap na sabong sa kabilang baryo. Dahil wala naman silang gagawin ng araw na yon, kaya't napagpasyahan nilang dumayo na lang sa lugar. Nagdala sila noon ng mga manok panabong dahil yun naman talaga ang hilig ng kanilang pangkat. Kanuli, sasama na lang kami sa inyo. Alangan naman kung magpapaiwan kami rito eh. Sa 3 araw pa kami uwi ng Tunggaw. Kaya hanggat narito kami,
Susulitin nilang din namin ang oras habang narito kami sa lugar ninyo. Wika naman ni Tonyo. Walang problema, kaibigang Tonyo. Kahit dito ka pa tumira ayos lang sa amin. Sagot naman ni Nuli sa kaibigan niya. Yun ang hindi maaari. Naroon ang pamilya ko. Kaibigan, hindi ko sila pwedeng iwanan. Nang marinig ito ni Nuli, tumawa lang naman ito at sinabing nagbibiro lang siya. Sa simula ng kanilang araw, na walang inaatupag na digmaan, wala silang ibang iniisip kundi ay ang gumala at magsaya. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, nagsimula na silang lumabas sa kanilang baryo. Dala-dala ang mga manok panabong. Habang naglalakad sila, napatanong naman itong sinuli sa mga kasama niya. Par, dala mo ba ang mga tari natin? Mukhang nakalimutan ko yata. Tanong niya. Oo par, Kanuli. Dala namin. Bakit? May naiiwan pa ba tayo? Sagot naman ito. Wala naman. Mas maganda kung sarili nating bulang ang gagamitin natin. Matapos nilang mag-usap, patuloy naman nilang binagtas ang daan papunta sa kabilang baryo. Habang papalapit sila, panay naman ang pagmamasid nila sa paligid. Ang mga oras na yon, doon nila nakumpirmang may fiesta nga sa lugar na yon. Pero muli na naman silang nakaramdam ng mga samot-saring nilalang. Ang nakaramdam ng mga kakaiba sa lugar, si Mang Carpio, Nuli at Katonyo, at Danilo. Huminto sila sa may puno ng kahoy, di kalayuan sa sabungan. Habang iniikot ni Tonyo ang kanyang paningin, napatanong ito kay Nuli ng, Kaibigang Nuli, bakit may mga aswang at mga mambabarang sa lugar na ito ang dumalo din? Ganyan talaga ang okasyon dito, Katonyo. Hindi lang sila ang narito. Marami pa. Akala mo, sa misyon lang natin sila makikita. Pati dito marami. Kinukubli lang ng mga ito ang tunay nilang kulay upang makipagay sa mga tao. Pero huwag kang magpakukumpiyansya. Nambabagat ang mga yan sa daan kapag gabi. Lalo na kung makaengkwentro mo sila sa mga manok mong dala. Talagang nakipagpataya ng mga yan. Sagot naman ni Nuli. Okay mga karmitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Pasensya at napakaikli lang ng kwento natin ngayon dahil kinakapos sa pagsusulat yung writer natin. Pagpasensyaan nyo na. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na mga kwento.